na dumaranas ng kahirapan, ng dulot ng korupsyon. Maawa po kayo sa mga taong dumaranas na matinding pagbaha sa ating bayan, Pilipinas. Tayo po ay magkaisa upang manawagan na si Martin Romualdez na siya ang main author ng flood control at ng corruption. Sama si Santico! Papayag ba tayo na manatili ang Bongbong Marcos sa Malacanang? Tayo po ay manawagan na lumayas na ang nagpahirap sa bawat Pilipino dito sa bayan ng Pilipinas. Papayag ba tayo na si Martin Romualdez ay manatiling House Speaker ng Kami po ay nandito, nagsama-sama ang Muslim, Christian, para manawagan kay Bongbong Marcos. Maawa ka na sa mga Pilipino na dumaranas ng kahirapan. Tayo mga Pilipino ang dumaranas ng kahirapan, dulot ng korupsyon, ng dahil kay Bongbong Marcos at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Maawa ka naman, huwag puro kayo lang ang kumakain ng masarap na pagkain. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, huwag na ninyong ituhin ang mga Pilipino. Lumayas na kayo dahil kayo ang nagpapahirap sa dulot ng korupsyon na ito. Utang na loob, mga kababayan. Isa-isa po tayo manawagan na lumayas na si Bongbong Marcos. BBM resign! Marcos resign! Marcos, hindi Bongbong. Bongbong Marcos. Ayun, Bongbong Marcos daw, lumayas ka na! Huwag mo nang pahirapan ang mga Pilipino! Huwag mo nang linlangin ang mga Pilipino na naghihirap dahil po sa inyong magpinsan. Yun lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabayan nyo kami, sabayan nyo kami. Sabayan nyo kami, medyo bago Mga kami. kabataan, nakikita ko kayo ngayon dito. Okay, okay. Pagsigawan ng mga kabataan. Yan, dito na kayo ngayon. Sige, 1, 2, 3. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong magnanakaw! Gobyerno magnanakaw. Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, inakwil Mas mo. malakas ang tumatagundong bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko. Di patapos ang laban mo! Di pa tapos ang laban mo. Gobyernong manloloko! Gobyerno manloloko. Labanan mo, ibagsak mo! Labanan mo, ibagsak mo. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, Ang bayan, ngayon ay ay lumalaban. Yusek Ben Ranque, former Undersecretary, Department of Energy, Yusek Ben, Tatay Ben Ranque. Hamonin ko ang mga cabinet secretary sa pamuluhan ni Secretary Teodoro. Withdraw of support na kayo sa bangag na presidente. Iwanan nyo na si Bongbong Marcos dahil isa siyang baliw, isa siyang bangag, wala siyang alam sa pagbuno dito sa bansa. Withdrawal of support, mga cabinet secretary sa pagpangulo ni Gibo Teodoro. I challenge you, Gibo Teodoro. Gamitin mo ang utak mo, yung sanidad mo, saniti
imo. Lumayas na kayo, withdrawal of support. Iwanan niya si Bongbong Marcos dahil wala siyang nagawa para sa ating bayan kundi magnakaw. Kung may naiwan pa sa inyong sanite, withdraw of support of the President dahil hindi na siya kanais-nais na pagsilbihan sa kanyang administrasyon. Executive, Judicial, and Congress, withdraw support of BBM. Pero ang mga magnanakaw dapat ikulong at managot. BBM resign! Mga kababayan, magkakaroon tayo. Dalawa na lang muna sapagkat tayo ay maghahanda ng mas maraming kaldero, kasirola, pagbalik natin. Kung hindi man bukas sa Lunes, magdadala tayo ng mga kadena upang isarado na ang House of Buhaya. Pakinggan muna natin si Tatay Rane Regapico. Siya po ay konsihal at boses ng mamamayan, hindi lamang sa lungsod ng Quezon City, kundi mismo bilang mamamayang Pilipino. Nandito na po si Tatay Rane. Mga kababayan ko, gising na! Ito po ang pinakawalang hiyang administrasyon sa ating kasaysayan. Dito natin napatunayan na ang isang namumuno, pagka ito po ay adik, wala po talaga tayong makukuhang magandang resulta o pagmamahal sa atin. Nakakalungkot po ditong mga nakaraang araw, nakiusap ang adik na si Bongbong Marcos kay Senador Marcoleta. Sinabi niya, Senador, naniniwala ako sa integridad mo, sa paninindigan mo. Kaya, nakikiusap ako sa iyo na umpisahan mo na ang pag-iimbestiga sa mga korap na congressman at iba pang mga politiko. After a week, tingnan niyo po ilang pangako ng ating na presidente. Siya mismo ang bumaluktot sa kanyang sinabi. Kay Chief PNP Torre, ganun din ang sinabi niya. Panindigan mo, General Torre, tama ka. Nasa iyo ako. After ilang araw, palibhasa adik, tinalikuran ang batuin at ang sinunod ang ahas niyang asawa. Alam niyo po, kababayan ko, 120 million Pilipinos, sinasamantalahan lang tayo ng mga iilang politiko. Ngayon po, ang tunay na problema ng bayang ito ay ang ating Bongbong
Marcos na adik. Dito ko po lagi ko sinasabi, nung kapitan pa lang ako ng Barangay Batasan Hills, maraming adik, maraming malungkot, maraming skalawag na pulis. Di ngayon, ipinaglaban ko ang aking mga kabarangay. At muli kong sinasabi, ang mga adik dapat din namang tulungan. Sa Quezon City nga, ang biktima ng droga, ang tawag namin yan, health problem na. Mga kababayan ko, ilang pangako pa ba ang gusto nyong marinig? Ilang bigong pangako dito natin mapapatunayan tama si President Duterte na ang salot sa bayang ito, salot sa pamilya ay droga. Pag may adik kang membro ng pamilya, lahat kayo mamumulera. Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw. Pero itong adik na presidente ito, naiiba sa lahat ng adik. Dahil cooking ang tinitira. Ang tigas kasi ng ulo nating Pilipino. Sinabihan na tayo na may problema ang Bongbong Marcos na ito. At yung problema na sinasabi sa kanya, adik siya, hindi lang naman ngayon yan. Kahit noong teenager pa yan, issue na sa kanya yan. Kaya na tayo mga Pilipino, maawain tayo. Mahilig tayo magbigay ng second chance. Dahil naniniwala ang Pilipino na lahat ay may pagbabago. Pero ang problema ng pamilyang ito, never na nagbago. Pinagbigyan na ng mga mayang Pilipino na ibago niya ang reputasyon ng pamilya nila. Pero dahil adik niya, hindi lang sa cooking ang problema, pati na sa pera ng bayan. Adik na nga, under pa sa asawa. Buti sana kung mistisa ang asawa. Putang inang yan. Ano ba bang katibayan ang hinihintay natin para tayo magising? Ito po, panahon na ito, hindi politika ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, ang kawalang-hiyaan, mga anomalya at pagnanakaw sa pera ng bayan. Kayong
lahat dito, dinakawan tayo ng pamilyang ito at ng mga congressman sa mabubuno na walang hiyang Speaker Romualdez na yan. Ano pa ba ho ang gusto niyong mangyari? Kahit sa ibang bansa, wala na tayong dignidad. Inaayawan na tayo. Yung South Korea na, binabawi na ang pagpapautang sa akin dahil baka hindi maka o hindi na nakawin na naman nila. Bayan ko, kababayan ko, kwentya ka man, pulis ka man, ordinaryo tao ka man, lahat tayo nagbabayad ng ban. Yung mga ban na yan, yan ang pinanakaw nila. Ano pa ho ba ang pahirap na kailangan natin para magising tayo? Ulan sa pulba, eto ba tayong mga Pilipino, kahit noong panahon pa, dinabayani natin si Jose Rizal na ang kalaban natin ay kapwa Pilipino. Sana po, magising na tayo, alang-alang na lang sa anak at sa susunod na liberasyon. Almost 19,000 na politiko against 120 million. Ang tunay na salot ng bayang ito, kaming mga politiko. Lord, kunin niyo na sana kami lahat. Pakiusap ko, tumatayo ako rito bilang isang tatay. Tatay ng aking mga anak. Ang aking puso, abogada. Ang pangalawa ko, doktora. Ang pangalay ko, kasama ko ngayon, graduate na at may apo na ako. 67 years old ako. Pero bakit nandito ako? Dahil mahal ko ang bayan ko. Ipaglalaban ko ang mga kababayan ko. Lalaban tayo! Ang pagbabago ko ay kailangan nating lahat ng pagkilos. Tandaan nyo, ang kasabihan, kung ano ang tinanim natin, siya ang ating inaani ngayon. Nagpapabayad kasi kayo sa eleksyon. Sa halagang 1,000, halagang 1,500, kahit hindi mo kakilala, binoboto nyo ka. Tingnan nyo ngayon yung mga congressman ninyo. Nanakaw! Pag magdanakaw ang ama, magnanakaw na rin ang membro ng pamilya. Gusto nyo po ba mabaon na tayo? Baon na ho tayo sa utang. Pero bakit hanggang ngayon, balikan pa rin kayo para hinihintay nyo na may magbayad sa inyo, kaya
bawat Pilipino. Kayo po nandito ngayon, alam ko lahat tayo may dala-dalang problema. Simpleng problema. Bigas, pagkain, pamasahe. Kung matino ang presidente natin, titino rin ang kanyang mga tauhan. Ang krisis ng bayan ito, leadership crisis. Tama! Pinaparusahan ba tayo ng Diyos? O baka naman, hinihintay na matuto tayo, magising tayo, para matalsingin natin ang ating na presidente, ang ating na nakatira sa Malacanang. Sunugin ang bahay! Tingnan niyo po ang ating mga congressman. Si Soto, palitan kapit! Alam niyo, lahat tayo rito ay ibabaon at ibabaon kung hindi natin ibubulat ang puso at isip natin. Parang awa na po inyo. Mahalin natin ang bayan natin. Kung mahal natin ang bayan natin, bakit hindi natin ito ipinaglalaban? Tama! Ano pa rin ang kailangan mo? Hintayin mo mga punyo, nagbabayad ng utang. Kulang pa po ang pinataya niyo yun. Ako po, mataas ang respeto ko sa ating mga kapulisan. Ako po, ang committee chairman ng Peace and Order sa City Council. Alam naman pulis kung paano ko sila sinusuportahan. Kaya ako po ay nakikiusap sa halay ng kapulisan para sa bayan. Tumindig po tayo para sa bayan natin po. Habang hindi tayo kikibo, pagsasalita, kikilos, itong mga magirang-giran na buhaya, ito po ay lalamon sa atin. Kayong mga nanonood, lumabas kayo Labas! Labas! sa inyong komportabling inalalagyan. Kailangan kayo ng bayang ito. Kailangan kayo ng ating mga kababayan. Lumabas ka sa cellphone! Nasa atin ang gawa, nasa Diyos Kay Marcos ang gaba! isa na lang po ang pakiusap ko sa lahat ng nanonood at nakikinig ko ngayon. Antayin namin kayo dito, pumunta na kayo! Wala signal. May pagmamahal pa po ba Yes! kayo sa bayan? Iniisip mo ba Bakit level doon? ang pamilya mo na ngayon pa lang hirap naman magtanggol? May jammer. Ikaw, sir,
Mamang Pulis, alam ko, respeto namin ang sagisan ng uniform ninyo. Pero may tungkulin din kayo sa bayan ito na ipaglaban nyo. Sa mga Gen Z, sa mga Gen Z, sa mga kabataan, tingnan nyo ang inyong mga magulang. Di ba hirap na? Hirap na si tatay na pakainin kayo. Hirap na itaguyod ang pag-aaral nyo. Samantalang obligasyon ng gobyerno na tulungan kayo. Bakit hindi kayo naabutan ng tulong dahil magnanakaw ang ating presidente? Ang magnanakaw ang presidente, magnanakaw din ang kanyang mga kawangin. At dahil alam ng mga congressman na magnanakaw ang presidente, kaya sila ay nagnakaw na din. Sino ang kawawa? Ang mga ordinaryong taong bayan. Ang gobyerno ay binubuo ng pamilya. Obligasyon ng gobyerno tulungan ang bawat membro ng pamilya. Pero dahil adik ang namumuno sa atin, walang pakialam sa taong ito po ang huling meeting kasi ito. Kay Kuya Ate, Anong SIM gamit? tingnan mo ang sitwasyon nyo. Ito'y dito SIM tsaka Tingnan nyo ang itsura ng tatay. ganda yung ikot, ikot. Tingnan nyo ang nanay nyo. Tingnan nyo ang mga Bilis pala yun. putang ina. Tingnan nyo ang buhay ng mga congressman. Putang ina. Tingnan nyo ang anak ng mga district engineer ng TVW. Putang ina natin lahat pag hindi pa tayo nagising. Pagpasensyahan nyo yung binibitawang kong salita. Dahil nakikita ko ang inyong paghihirap. Kaya, ano ba ang hinihintay nyo? Kuya, ate, para sa inyo ang ginagawa namin dito ngayon sa EDSA. Samahan niyo kami para sa henerasyon niyo. Ituloy! Bilang kalaban namin. Ate, kuya, matanda na si tatay at si nanay. Panginoon, ipuhin mo po lahat ng mga naghihirap ngayon. Amen!
Paglinawin niyo po sana ang mga puso ng mamamayang Pilipino. Amen! Ituloy niyo po sana ang mga nakakaangat na umiral ang pagmamahal sa bayan at sa kapwa. Amen! Lord, kunin mo na si BBM. Kunin mo na si Speaker. Kunin mo na ang mga kurap na congressman, Lord. At ngayon pa lang, Lord, pumupuri at nagpapasalamat ko kami sa iyo. Nasa iyo ang himala. Nasa iyo, Panginoon. Kaya, mga kababayan ko, isip ko po. Hindi ko alam pagkatapos ko ng pag-indig at pagtayo ko dito kung ano ang sasabihin ko. Andito kami! Dito ang buong bayan! Hindi ko Patay mo kami lahat! bilang sisisihan ang pag-indig ko dito. Dinig kayo lahat! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay